Okay, so this is the next video, and on this video, I will teach you how to use eView software in running one of the diagnostic tests, which is the unit root test. So we have 7 diagnostic tests, but in this video, we will just focus on the unit root test. Okay, so again, it is very important to know or to first test our variables if it met the assumptions of linear regression. So we'll be using multiple regression analysis, and on this video, we'll be using variables coming from actually one of my research, and this is about food security, sustaining food security in the Philippines. So these are the dependent variables. I have here the food security index. So I got this from Philippine Statistical Authority. I have here independent variables. I have 4 independent variables. So I have SAT. So this is the representation. I have here PEP. That is what PEP, RAI, and then SBG. So gumamit ako ng mga acronyms so that hindi na natin kailangang i-type yung sobrang habang definition. So, yung claim here is to know if the independent variables, so if you notice this is about agricultural variables, have significant effect on the food security index. Before we do the multiple regression, yung first analysis that is very important, is to check if the variables have random walk. Ito nga yung tinatawag natin to check if there is a presence of unit root. Ayaw natin na may unit root kasi nga baka masyadong fabulous or masyadong ma-amaze tayo sa magiging result ng regression, pero actually hindi naman pala yun yung tamang result. Okay, so we'll be using period of time. So here I have here 29 observations from 1990 up to 2018. So those are the available data sa Philippine Statistical Authority. Before we copy these observations doon sa ating eView software, before we proceed in doing unit roots sa eView software, yung first muna is to check muna yung their graph. So, by using Excel, pero pwede rin natin itong gawin doon sa eViews natin. Pero kung gusto nyo, mas okay kayo sa Excel, we can do this using Excel. We can graph each variables kasi sa unit root, we will run separate unit root tests sa separate variables. So, balikan pala natin, ilan ba yung variables natin? Meron tayong isang dependent variable at meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 na independent variables. So, therefore, we will run 5 unit root tests. So, again, going back to check if what is the behavior of the graph, for food security index, we can check its behavior by drawing a trend line or a scatter plot, and you can see pataas siya. So, in short, meron tayong visible na nakikitang trend. So, let us keep it in mind kasi later on, i-check natin yun dun sa mga, kumbaga ay dun sa test na merong options doon for unit test. Going to other independent variables, we have SAT tsaka PEP. So makikita nyo, may clear linear trend path din. Pero for RAI, medyo hindi masyadong clear as well as the SBG. So medyo hindi siya clear. Okay, so punta na tayo ngayon doon sa ating eView software. So, i-close ko muna siya. Okay, so i-ano natin muna siya. Okay. So, sinulat ko dito, ito yung gusto nating patunayan. What would be, or yung ating econometric model, food security index is a function of this. Ito yung gusto nating patunayan. So, to do that, first muna is to check its unit root. And we can do that by, katulad dun sa una nating mga previous nating sa simple regression analysis, pag i-encode ng data is we just simply click
file, and then new, and then work file. So dito, dahil we will use annual data, we will check annual, and then start date is 1990 up to 2018. And then we will check okay. Okay, so lalabas na ito, and then next is we will click quick, and then empty group edit series. Then lalabas yung parang Excel. Tap lang natin. Tapos, dito natin isusulat. If you remember, dito natin nilalagay yung variables natin. We have 5, di ba? We have one dependent variable, the food security index. We have the PEP. We have the SAT. We have the RAI. And then we have the SDG. Okay. So, ika-copy lang natin yung nasa Excel natin. So, gumawa ako ng kanina para makopy na natin siya ng buo. So, we'll just copy this. Or pwede rin naman doon kayo mag-encode. Pwede rin na ganun. Mas madali lang kapag ika-copy natin siya. At ipi-paste. Okay, so ito na yung data natin. So, we have 1990 up to 2018. So, i-check natin yan kasi minsan pag copy natin, hindi natin nakakopy minsan yung baba. So, next step is pwede rin yung, sabi ko nga kanina, pwede nyo ditong i-view yung graph niya. Yung ginawa natin kanina sa Excel. We just click view, and then graph, and then line. So, kita natin, di ba? Makita natin na yung food security index, kita natin yung PEP, kita natin yung SAT, yung RAI, tsaka SPG. So, balik tayo sa spreadsheet. Gagawin na natin yung unit root test by simply click muna natin dito tayo sa quick, and then pupunta tayo sa series statistics. So sabi ko nga series siya, so 5 kasing series, 5 variables siya, then we will click unit root. Iisa-isahin natin siya. So in this example, we will just do yung food security index, and then as your activity, you will do the unit root test for the rest of the variables. So here, I'll teach you how to do the unit root test for food security index. So we will just type in FI. So ibig sabihin series name na food security index, and then okay. So the test type, meron tayong dalawa actually, the augmented Dickey-Fuller and the Phillips-Perron. Pero for uniformity, we will just use the ADF. So yung sabi ko nga kanina, for the unit root test, we will use the augmented Dickey-Fuller test. Dun sa include in test equation, ito yung kaninang ini-explain ko, kaya tayo nag-graph dun sa Excel. Sa Excel kasi mas kita yung kanyang trend. So kita natin na yung food security index ay merong trend siya. Clearly visible ang trend. So, pipiliin natin yung trend and intercept. Pero kung hindi siya clearly visible yung trend, ang i-click natin ay intercept. Okay? So dahil clearly yung trend niya, i-click natin is trend and intercept. And then, dahil naka-raw pa siya, kumbaga raw data pa siya, level yung i-click natin. Ibig sabihin, nasa form pa siya ng kanyang level form. Pag sinabi natin level form or raw form, ito yung mga yung kanyang actual data na nakuha natin mismo sa internet, sa website ng PSA, wala tayong ginawa. Hindi natin siya kinonvert sa log, hindi natin siya kinonvert sa log. So, i-click natin yung level. So, kapag okay na itong options, we'll just click OK. And then, ito na yung augmented Dickey-Fuller test. So, anong ibig sabihin nito? Kung babalikan natin yung discussion doon, ipakita ko lang ulit yung ating table dati. So, to interpret result, yung coefficient is more negative. Pag sinabi natin more negative, yung magiging value ng ADF statistic natin ay mas malaki. Kasi nga negative value siya, pwede nating interpret siya as negative, pwede rin as positive. Pero kapag more negative yung value niya sa 1, 5, at 10, based on the Makinon critical values, all the variable is stationary na, and we can regress it na. So, tingin tayo kung negative yung nakuha natin, more than negative. So, itong 1%, ito yung sinasabi ko, itong ADF test statistic, ito yung 1% niya, ito yung 5%, ito yung 10%.
Sabi kanina, more negative. So, pwede mas madali para hindi kayo malito kung yung kanyang absolute value. Ibig sabihin, dapat yung absolute value daw ng ADF test statistic natin ay mas malaki sa 1 tsaka 5 at 10. Kung titingnan natin, hindi siya pumasa. Kasi 2.33, hindi siya pumasa kahit sa 10%. So, ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, at level form, hindi pa rin stationary yung ating food security index na variable. So, therefore, hindi siya pwede regress dito sa level form natin. Ngayon, itingnan natin, meron pang isang option. So, hindi siya pwede, hindi ko na ba siya i-regress? Pwede pa natin siya uli i-test. Again, yung unit root niya at first difference naman. I-click naman natin ang first difference. Pero bago pala yun, maganda kasi ay i-ano muna natin, i-copyhin natin ito para meron tayong, so sa pagka-copy niyan, so ganun lang, pwede nyo siyang makopy and then pwede natin siyang i-paste dito. Okay. Tingnan lang natin kasi ay nag-paste ako. Then paste. So ito na yung ating ADF at level form. So, pwede natin siyang na ADF at level form. Pwede natin lagyan pananda dito na siya yung ating ADF at level form. Okay. So, lagyan lang natin para alam natin yung result natin. Kasi nga, hindi naman siya pumasa, so dapat meron din tayong data. Ano yung, ano. So, ito, again, hindi siya pumasa. Ngayon, sabi ko nga, tingnan natin kapag ka nag-run naman tayo ng test statistics niya at first difference. Okay? So, kuhanan din natin yung kanyang data at first difference. So, ADF, pwede ring unit at first difference. Okay, so paano natin yung gagawin? Balik tayo dun sa ating e-views kanina. Ito, naka-level form. So, to do the first difference, dito uli, i-click lang natin yung view unit root test. So, kanina at level, i-click lang natin yung first difference. And then, okay. Okay, so ito na yung ADF at first difference. Check uli natin. Sabi, dapat mas malaki yung ADF test statistic value kaysa sa mga critical value niya. So, mapapansin nyo, pumasya sa siya 10% pero hindi pa rin siya pasa sa 5 at saka 1%. So, ibig sabihin, at first difference, hindi pa rin siya pasado. So, i-copy uli natin siya. So, hindi pa rin pwede palang mag-regress at first difference. So, i-copy uli natin siya dito sa ating Word file. Sorry. Yung sa kanina kong Word file. Okay. Okay, so i-paste lang natin dito para makita na natin yung comparison. Ito yung ADF at level form. So, i-highlight ko lang siya para makita nyo. So, hindi siya pumasa pa rin. ADF at first difference. Ito yung test natin, statistics. Kita nyo, 3.25. Sa 10% lang siya pumasa, pero sa stat, mas maganda sana kung sa 5% at saka sa 1% siya papasa. Kaya gagawan pa natin siya ng ADF at second difference. Tingnan natin kung papasa na ba siya at second difference. So, balik ulit tayo dito sa e-views natin. I-click lang natin yung view and then the unit root test and then click natin ang second difference and then okay. Okay, so kita nyo dito, ang ADF test statistic is 5.95 yung kanyang absolute value. And mapapansin nyo na mas malaki na siya
sa critical value natin na 10, 5, at 1. So therefore, wala na siyang unit root. However, at second difference siya. Okay, so kung wala na siyang unit root at second difference, so pwede na tayong mag-regress. So ito yung sinasabi ko kanina na important, so i-paste lang natin siya doon sa ating Excel file para may record tayo. Important na malaman natin kung pasa siya sa unit root. Oo, bagsak siya sa level form. Pakita ko. Bagsak siya sa level form. Bagsak siya sa first difference. Pero at second difference, pumasa naman. So therefore, check ang ating food security index. Pwede natin siyang i-regress. Pero dahil sa second difference siya pumasa, doon natin siya pwedeng i-regress at first difference. So, ito yung paggawa ng unit root test. Pero isa pa lang to. Meron pa tayong 4 na gagawin. So, as your activity, isusulat ko rin naman sa LMS. Gagawin nyo din itong ginawa ko for the rest. So, balik tayo doon sa ating e-views. Meron pa tayong natira na other. So, para balik tayo sa view and then sa spreadsheet. So, teka, nag-ano kasi siya. So, balik tayo dito. Nagawa ko na yung Food Security Index. So, kayo naman yung gagawa sa PEP, SAT, RAI, tsaka SPG. Okay, so this ends our first diagnostic pa lang to, first video on the unit root test. Okay, so have a nice day. So, gawin yung iba. Stay safe and God bless us all.